Nanggagatong na naman. Anong basta-basta na lang tinanggal? Tinanggal kasi may kaso. May kaso sa ombudsman. Pagkatapos, nagsisilbi pang chief security ni Sara. Ano yon? Hindi dapat kinukonsinti ang mga ganito. Kung pwede yon sa unang ombudsman, hindi pwede dito sa bagong ombudsman kay Boying Rimulya. Walang sasantuin po si Boying. Yan yung kanyang promise. Hello po mga kababayan, baka maguramentado na naman po si Sara Duterte. Bakit na niya Mr. Maravillas? Breaking news ngayon yung pagtanggal ng commander ng Armed Forces, Security and Protection Group ni Sara Duterte. Si Colonel Lachica po, tinanggal. Yan o, just in. Colonel Raymond Lachica, inalis bilang commander ng Armed Forces Security and Protection Group. Dating Vice Presidential Security and Protection Group. Ang rason, mga kababayan, dahil sa kaso sa Ombudsman kaugnay ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Valid po yung rason, lalo bago na po yung ating Ombudsman. So, malamang mag-amok si Sara. Tinanggal yung chief security niya, yung commander ng security niya, si Colonel Lachica. Yun pa naman mga kababayan, yung may alam kung paano nalunok yung 125 million na confidential funds. At malamang sa malamang, itong pagtanggal sa kanya, gigisahin itong si Colonel Lachica ni Ombudsman, bagong Ombudsman Boying Rimulya. Hindi na pwede yung dating sistema na dinid man lang mga kababayan ng dating ombudsman, itong mga kinasangkutan na anomalya sa confidential funds ng Office of the Vice President at former DepEd Secretary na si Sara Duterte. Kaya ito yung post kanina ni Mo Causon, basta-basta na lang tinanggal ang commander ng security ni BP. Nanggagatong na naman, anong basta-basta na lang tinanggal? Tinanggal kasi may kaso. May kaso sa ombudsman, pagkatapos nagsisilbi pang chief security ni Sara. Ano yon? Hindi dapat kinukonsinti ang mga ganito. Kung pwede yon sa unang ombudsman, hindi pwede dito sa bagong ombudsman kay Boying Rimulya. Walang sasantuin po si Boying. Yan yung kanyang promise. Yes, sabi dito ng mga nag-react, si Maricel, inalis dahil sa kaso sa ombudsman. Mga DDS pala to. Pero si Judas Rimulya na sandamakmak ang kaso, tinalaga bilang bagong ombudsman. Hay Pinas, paano ka pa ba namin ipaglalaban sa kamay ng mga sindikato na nagari sa Pinas? Baliktad po, ang sindikato, yung previous. Ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno, nilalansag ang sindikato na nasa gobyerno na namihasa during the previous administration. Nilalansag ngayon ng Marcos administration. Binabaliktad ninyo talaga. At anong sandamakmak na kaso? Yun bang kaso ni, kasong tinampa ni Amy Marcos? Nagreklamo kasi diniliber kidnapping. Saan ka nakakitang gobyerno? Tumulong lang yung ating administrasyon sa ating obligasyon sa Interpol. Inakusa ng kidnapping. Malabo yung narrative pong kidnapping kay Digong. Kayo lang ang naniniwala na kinidnap si Digong. Diniliver sa dahig. Matindi na atake po ng mga DDS, sabi ni Elmer. Bend the law team. Anong bend the law? Bended na yung batas. Tinuwid lang ng ating administrasyon. Yung bended law. Di ba? Pikit mata yung previous ombudsman. Ngayon, hindi na po pwedeng ganon. May kaso sa ombudsman, dapat alisin. Sabi ni Ronald Nobelies Bungar, get ready to rumble. Dapat talaga mga security detail na yan. Sa sambayan ng Pilipino pa rin ang loyalty nila. Hindi sa taong pinagsisilbihan nila. Sabi ni Julius Adrian, ayan na, nagsisimula na. Sabi ni Tita Valera, siya ba yung bagman ni Inday? Mismo. Yun ang gumastos po ng confidential funds. Tinun-over lahat doon. Pagkatapos lumabas sa investigasyon ng Congress, lahat chichirya yung beneficiary. Lahat chichirya po. Tapos inarchive lang ng Senado kung hindi mga bugok. Di ba?
Ang akala nila sa pag-archive, wala nang magagawa yung administrasyon. Mayroon po, ombudsman. Hindi ninyo pinalusot sa na magka-trial para malaman kung guilty or not guilty. May ombudsman ngayon. Nahahabol kay Sara Duterte. At sa mga kasabwat niya, tulad nitong si Kernel at Chica. Sabi ni Clifford, inaron niya, ayan na, first day. Sabi ni Simeon Palad Santiago, naging bagma ni Sara. Dahil sa kanya, binigay ng mga disbursement officers ng OBP at DepEd ang mga winidraw na cash sa land bank. Tapos itong isa, si James Seaton, Marines attack, nanggagatong po. Wala sa inyong maniniwala. Loyal to the chain of command and armed forces. At alam ng armed forces kung sino yung mali, kung sino yung tama. Nasa tamang landas yung ating Pangulong Bongbong na nilalabanan po ang korupsyon. Sabi ni Lowell Novilla, nag-umpisa na basta may kaugnayan kay BP. Siyempre, alangan man nagkasala yung tao, palalampasin kasi konektado sa BP. Hindi maaari ang ganoon. Lantaran, mga kababayan, yung ginawa ng Vice Presidente. Sabi ni Volter Reyes, maboboang na ang mga didilis. Sabi ni Da Pacheco, expected na. Sabi ni Adasik, sugod ng krimen, nakaupo na ang Alipores. Galit na galit yung mga DDS. Sabi ni Jaguar, people power is coming. Malabo yung people power ninyo. Nakita ninyo yung September 21. Yung mga kalyado ninyo nga. Tulad ni Chavit Singson, Nabo. Gusto sanang sumama doon sa peaceful rally. Ayun, bino ng mga nagrarally. Kasi yung mga nagrarally, mga kababayan, anti-corruption rally yun. Hindi man anti-BBM, Marcos resign. Walang ganun po. Ayaw nila na mag-resign yung ating Pangulo. Gusto nila matapos ng ating Pangulo ang kanyang turno. Anyway, yung ating Pangulo mismo, nagsabi, kung hindi lang niya ako Pangulo, kasama ako dyan sa nagrally. Paglaban sa corruption. Kasi siya mismo yung nag-expose ng corruption. Sabi ni Castillo, Balina, ito na ang totoong plano ni Bangag. Sabi ni Arnold Duterte, pero lahat ng kaso ni Remulla, naalis. Wala mang kakwinta-kwinta yung kasong sinampa ni Amy Marcos, kaya nga po dinismiss agad. Politically motivated. Gusto niyang perwisyuhin si Boying Remulla para iligtas si Sara. Lahat puro Sara. Iba po? Sabi ni Jess Pontillas, kulong na yan si Sara. Sabi ni Benedicto, umpisa na agad si Boying. Sabi ni Rodchimar Bernaldez, malubago humanda talaga kayo sa 2028. Wala na po, pag nakasuhan sa ombudsman at mabilis ang resolusyon ng kaso, alamang hindi na makatakbo si Sara na kulong pa. Di ba? Sabi ni Pasoy Balls, dahil gawin nilang state witness at bigyan ng script kontra kay BP. Hindi man kailangan bigyan ng script kasi si Sara Duterte, yung ebidensya galing mismo sa bibig niya. Tama po? Self-incrimination yung ginawa ni Sara. Parang yung tatay niya, ang mga ebidensya mula mismo sa bibig niya. Yung ebidensya sa confidential funds, isinabmit mismo ng Office of the Vice President. Lumabas lahat si Chiria. You see? Kaya kung makonvict si Sara, ang dahilan po, binigyan niya ng ebidensya, ng resibo, acknowledgement receipts, na yun na mismo yung ebidensya ng ombudsman. Sabi ni Maria, grabe mga galawan nila, wala nang may gusto, sila na lang nasusunod. Alangan man kayo. Diba? Sundin natin ang direksyon papuntang impyerno. Yan mismo sabi ni Sara Duterte, drag me to hell. Pag ako niya nasa impyerno, ako ang presidente doon. Ganon din si Digong. Matatakot daw sa kanya, pati si Satanas. Sama-sama kayo doon. Huwag dito sa Pilipinas, sa ibabaw ng mundo. Doon kayo sa underground. In hell, beneath. Sabi sa Bible. Sabi ni Eric Francisco, yung iyak DDS, magiging hagulkol na kayo. DDS. Simula pa lang yan. Sabi ni Mylene Jurubel, bakit kay BP lang? Si BBM nga malaki ang confidential funds. Hindi inahanapan kung saan napunta. Audited po.
maayos yung paggamit ni PBBM ng confidential funds niya. Hindi tulad ni Sara na puro chichiria. Walang problema po sa kuwa. Pero kay Sara, lahat red flags. Di ba? O ngayon si Marcoleta, mga kababayan, question yung approval ng JBC. Ayan Marcoleta questions JBC's approval of Remulla for Ombudsman post. Sabi ni Marcoleta that under previous JBC rules applicants with pending cases were automatically disqualified, a standard that would have applied to former Senator and now House Deputy Minority Leader Laila De Lima due to her pending disbarment case in 2012. He questioned the Council's revised rules, which allow disqualification only if complaints are deemed serious or grave, giving JBC members discretion in making the determination. Unang-una, Marcoleta, yung sinabi mong pending cases ni Remulla, alatado man pong gawa-gawa lang, inabo lang ni alyado mo na kapatid ng Pangulo Amy Marcos, alatadong politically motivated. Galit siya kay Remulla kasi si Digong diniliver pa dahil politically motivated po. Bibigyan ba yun ng weight? Kaya cleaner po ng JBC si Remulla kasi alam nila gawa-gawa lang yung kaso para lang magkakaso sa ombudsman si Remulla at ma-disqualify yung mga members ng JBC po natitino yung pag-iisip. Kaya binigyan ng clearance si Remulla at nasama siya sa shortlist at ngayon na-appoint na ang ating Pangulo bilang ombudsman. Galit na galit kayo kasi na-checkmate ang na-checkmate kayo ng ating Pangulo. Kala ninyo lulusot si Sara kasi na-archive na ninyo. May ombudsman. Huwag kami Marcoleta. Sabi dito ni Aldrin, porkit hindi pabor sa inyo. Sabi ni Jeffrey, lahat na lang pakikialaman Sabi ni Janet Andres, ipal na naman si Wig. Sabi ni Edgar, yung mga didilis na bumoto kay Junior, nag-iyakan na po. Meow. Iyakan sila po. Sabi ni Crisolis, magpresidenta ka muna, Senator Marcoleta. Sabi ni Angie, lahat naman mali sa inyo. Sabi ni Al Mendoza, iyak ka lang dahil ang appointment ni Secretary Boying ay hindi kasama sa Committee on Appointment na isa sa mga miyembro. Marami ang dudugo ang Almoranas sa pagiging ombudsman ni Secretary Boying. Bye-bye, babalina, magtampisaw ka man sa lusak, bala ka sa buhay mo. Hindi na makatulog ngayon yung mga kurap dahil kay Boying Remulla as ombudsman. Matindi itong naging appointment niya ni President Bongbong. Marami nag-iiyakan.